my name and I have diabetes. Sometimes life's a bit different for me. Got lots of things to learn, but I'm here with my besties. Together we're on top of this, you'll see. Diabetes Besties! Paano mag-inject ng insulin gamit ang pen? Ang mga umaga ko ay parang sa mga kaibigan ko lang din. Maliban sa... Gising, Betty! Tinatawag ka ng tadhana para sa isang pambihira at tunay na kagilagilalas na adventure kasama ng iyong tapat na kaibigan. Tapos ka na? Penny ang pen! Tada! Kamusta ka ngayon, Betty? Ayos naman ako, Penny. Handa ka na ba sa iyong insulin shot? Handa na! Hindi gumagawa ng insulin ang katawan ko, kaya kailangan ko itong i-inject. Tara na! Easy lang, kaibigan. Depende sa klase ng insulin na gamit mo. Maaaring kailanganin mong maghintay ng 20 hanggang 30 minuto bago kumain. Kaya bago mag-insulin, kailangan mong isipin ang schedule ng iyong pagkain. Okay, handa na ako. Narito ang mga hakbang sa pag-inject ng insulin. Una, siguraduhin ang kalinisan. Naguhugas muna ako ng kamay gamit ang sabon. Kung marumi ang balat kung saan ako mag-i-inject, nililinis ko ito ng sabon at tubig o pinupunasan ng alkohol. Ikalawa, ihanda ang mga kailangan. Kinukuha ko lahat ng mga kailangan ko bago ako magsimula. Lagi kong chine-check ang label ng pen para masigurong ito ang tamang uri ng insulin na kailangan ko. Pangatlo, ihanda ang insulin pen. Maraming uri ng insulin. Kung gumagamit ka ng cloudy na uri ng insulin kagaya ko, tandaang haluin ito ng mabuti bago mag-inject. Hinahalo ko ito sa pagrorolyo ng pen ng 10 beses pabalik-balik sa pagitan ng mga kamay ko. Pagkatapos, iginagalaw ko ang pen ng pataas at pababa ng 10 beses. Sinisiguro nito na ang insulin ay pantay ang pagkaputi at lapot. Tama na, Betty. Nahihilo ako. Ngayon, magkakabit ako ng bagong karayom sa pen. Importanteng tiyakin na walang hangin sa loob ng pen kaya tinatapik ko ng mahina ang salamin gamit ang daliri ko ng ilang beses. Pagkatapos, iniikot ko ang dose selector papunta sa 2 units at itinutulak ang hangin palabas. Chine-check ko na ang dose ay nakatapat sa 0, pagkatapos ay iniikot ko ito sa dose na napagkasunduan namin ng doktor ko. Ika-4, mag-inject ng insulin. Mukhang nakakatakot ang parting ito, pero sa totoo lang ay hindi. Ang karayom ay maiksi at manipis kaya hindi ito gaanong masakit. Napakadaling mag-inject ng insulin. Idinidiin ko lang ang karayom sa balat ko nang hindi masyadong malapit sa pusod at pinipindot ko ang push button hanggang dulo. Pagkatapos ng injection, mabagal akong bumibilang hanggang 6 bago ko hugutin ang karayom. Magaling, Betty! Hindi kailangang sa tiyan ang iniksyon. Pwede rin ito sa braso, puwet o itaas na binti. Tandaan, pwedeng tanungin ng iyong doktor o mga magulang kung may pagdududa ka sa tamang paggamit sa akin. Ika-5, paglilinis. Pagkatapos ng injection, nilalagay ko ang karayom sa isang lagayan at ibabalik sa klinik kapag puno na. Tapos ay kinukuha ko ang pen cap at ibinabalik ito sa pen. Salamat sa pagtrato sa akin ng mabuti, Betty. Salamat sa tulong mo, Penny. Isa kang tunay na kaibigan. Pen pal! Ngayon, kailangan ko na lang ilagay ang pen sa isang malinis na lugar na may room temperature hanggang sa susunod na injection o bitbitin dahil maliit naman ito. Ang gagawin ko na lang ay maghihintay kung pwede na akong kumain. Mukha lang komplikado pero ang totoo ay madali lang ito lalo kung nagawa mo na ito ng ilang beses. Betty, paano mo alam kung gaano karaming insulin dapat?